Magandang umaga po sa ating lahat, JTG family. Bago po tayo magsimula, konting paalala sa ating announcement. Una na po dyan, magkita-kita po tayo tuwing midweek service. Yan po ay ginaganap tuwing Wednesday, alas 7 ng gabi. Magsama-sama rin po tayo every month. Tayo may Fuel Night Friday po natin yan ginaganap, 7 p.m. dito po sa ating JTG GMA Hall. Also, we would like to encourage everyone at full capacity na po tayo sa ating Sunday worship service. Meron po tayong 8 a.m. at 10 a.m. That's on-site. At nagsusupport tayo online 10 a.m. to 11:30 a.m. at jtg.gma.ph. And finally, we encourage everyone, sumali na kayo sa ating mga small groups. May 3 pamamaraan kung paano po tayo sasali. Meron po tayong Bible Study Group, Discipleship Group, at Connect Group. According to your age, we have youth, young adults, and men's and women's Connect Group. Simulan na po natin ang ating morning devotion. Muli, magandang umaga po sa lahat. I have not much to offer you, not what you deserve, but still I come because your cross has placed in me my worth. Oh Christ, my gift of sympathy, whose wounds secure my peace. Your grace extends to call me friend. Your mercy sets me free, and I know I'm weak, and though I'm unworthy to call upon your name, but because of grace, because of your mercy, I stand here unashamed. I have explained this kind of love. I'm humbled and amazed that you've come down from heaven's side and greet me face to face. Yeah, I know I'm weak, and though I'm unworthy to call upon your name, but because of grace, because of your mercy, I'll stand here unashamed. Here I am at your feet, in my brokenness complete. Here I am at your feet, in my brokenness complete. Here I am at your feet, in my brokenness complete. Here I am at your feet, in my brokenness complete. And I know I'm weak, I know I'm unworthy to call upon your name, but because of grace, because of your mercy,
I stand here unashamed. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating daily morning devotion. At bago po tayo magsimula sa pagre-reflect ng kanyang mga salita, tayo po ay manalangin at hingin po natin ang awa ng ating Panginoon. O Diyos amang nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa isang umagang napakaganda. O Lord, we so much very thankful, Panginoon, and grateful sa isang panibagong buhay, O Lord God, panibagong kalakasan at panibagong araw, Panginoon, na ikaw ang makasama namin. Napakadakila na iyong presensya mo at ito po, Panginoon, ang siyang nagsisilbing inspirasyon namin, nagiging gabay namin sa araw-araw naming pamumuhay. We thank you so much, Lord, sa lahat ng mga kasama namin na very excited na makarinig ng iyong mga salita. So, thank you, Lord God. At samahan mo po kami sa pag-aaral ng iyong mga salita. Gabayan mo kami at bigyan mo kami ng deeper understanding ng iyong mga salita. We thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Ang ating pag-aaralan po ngayon is about encouragement. Totoo nga po ng ating Biblia, ang ating gospel, ay punong-puno po ng words of encouragement from our Lord. At ito po yung nag-inspire sa atin, ito po yung nagpapalakas sa atin, yung mga salita niya na nakapaloob po sa kaniyang Biblia. Ito po yung words of promises, no? Ito po yung covenant natin at lahat po ng mga ipinapagawa ng ating Panginoon ay lahat ito po ay naglalakip po ng encouragement sa atin kung paano po natin magawa ang kanyang perfect will. For our scripture verse for today is about John chapter 16 verse 33. Ang sabi nga niya po na I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. No? Sabi nga po sa Google na napakarami po ng promises ni God na ito po yung pinangahawakan natin. No? There are 8,810 promises. So napakarami po. Sapat na po yun para sa lahat ng mga namimit nating troubles, trials, battles, at ano pa man sa ating buhay, ay sapat na po ito para ito'y panghawakan natin sa araw-araw. No? And the very first promise niya ay matatagpuan po sa Genesis chapter 3 verse 15. No? Sabi niya nga po, no, na doon po ay nire-reveal ni Lord yung plan niya to defeat Satan and offer salvation to the world through Jesus Christ Himself, no? The very promise of our Redeemer, no? Yun po yung ma-defeat niya si Satan at ma-offer niya yung salvation sa buong mundo. So it is the very beginning of a long line of prophecies concerning the coming Messiah, the one who would make things right between God and man, no? So what po yung kanyang greatest promise, no? Yung we call God's plan, yung gospel po, the good news of Jesus Christ. Jesus' life, His death and resurrection are part of God's divine rescue mission, which designed to give us the greatest promises of all, yung forgiveness of sins, peace with God, and eternal life. And to this one promise of encouragement that touches my heart most
is John chapter 16 verse 33. Yun nga po yung sinasabi niya na I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Sinabi nga po ni God na hindi tayo problem-free, no? As Christians, we are prone to any trouble dito po sa mundo. Pero ito po yung ilalagay natin sa puso natin na He has overcome the world. No? Napagtagumpayan niya na po ang lahat ng mga ito. Kaya wala po tayong dapat ikabahala kung ano man po yung ating pinagdaraanan. No? So, yung chapter 16 po reveals and records the words of Jesus to disciples on the evening before His crucifixion. Jesus knew the events of the next hours would be among the most difficult for the men who had faithfully followed Him for 3 years. Napakahirap nga pong iwanan niya po yung mga disciples niya, pero kailangan niya nang bumalik sa Ama. No, ito nga po yung hindi maintindihan ng kanyang mga disciples na nalulungkot siya dahil nagpapaalam na po ang ating Panginoon na sinasabi nga po na babalik na siya sa kanyang Ama. Ngunit ang sabi nga po, ang kalungkutan nila ay mapapalitan po ito ng joy. Kaya yun po yung mga words ni Jesus sa kanyang mga disciples on the evening before His crucifixion, no? Yung chapter 16 po. It also reveals and records that Jesus continued the farewell discourse to His disciples set on the night before His crucifixion. So ano nga po yung mga lessons na pag-aaralan po natin sa chapter na to? No, it reminds us that Jesus conquered death. No, napagtagumpayan niya po yung kamatayan. He has overcome the world and promises to bring us into His perfect presence forever and ever. And Jesus says, no, ito nga po yung sinasabi na ating Panginoon, that you will have tribulation in this world. No, don't be surprised by it. But I speak peace into the middle of that because I take heart. Jesus has come to conquer. Jesus has come to overcome. That's what He did. Jesus, after saying these words, Jesus went to the cross where He was disarmed. Jesus has taken the sting of death and sin. No, ganun din po yung sinasabi sa 1 Corinthians chapter 15 that He has overcome. He has risen from the grave. He has been exalted at the right hand of the Father, where He has sent His Spirit down into us, which is promising all throughout John 14, John chapter 15 and 16, no? My Spirit is going to come to you. I'm going to dwell inside of you, no? Dito maninirahan po ang banal na espiritu sa ating puso, no? So, ang ating pong kaaralan po sa chapter 16 na to, no? That totoo nga po that hardship and persecution will come, but a believer should remain faithful. No, kailangan po maging tapat tayo sa ating pananampalataya. No, come what may, no, kahit yun nga po, napakasarap pong damahin ang mga pangakong ito ng ating Panginoon. At tayo sasamahan niya sa lahat ng ating mga pakikibaka dito sa mundo at hindi niya po tayo iiwan. Yun yung po yung mga pangako niya sa atin. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa isang mapagpalang umaga, Panginoon, sa presensya mo, sa Holy Spirit mo, sa presence mo, sa pagsama mo sa amin sa pag-aaral ng iyong mga salita. Lord God, humingi po kami sa inyo ng awa, Lord God,
na maisapamuhay namin ang mga salitang ito, Panginoon, upang sa pagtahak namin sa mga aming mga kahirapan, mga pinagdadaanan sa buhay, ay nandiyan ang mga salita mo upang ito'y maging isang kalakasan sa amin at kung paano po namin panindigan ang pananampalataya namin sa iyo. Lord God, we thank you so much, Panginoon, sa lahat ng mga kapatiran nandito na laging handang makinig at namnamin ang iyong mga salita. We thank you so much sa internet connections at ganon din po for outpouring your knowledge, Panginoon, at lalo na po yung karunungan na nagmumula sa iyo. Lord God, teach us always, Panginoon, at sa lahat ng mga bagay kung saan po kami mahina, palalakasin mo kami. Salamat po, O Diyos. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Hallelujah. We give you praise, Lord Jesus. We worship you, Lord God, sa oras na ito, Panginoon. Muli, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa umagang ito na muli mo kaming ginising, Panginoon, upang mapakinggan namin muli ang mga salita mo, Lord God, na magiging lakas namin, Panginoon, sa maghapong ito, Lord God. Salamat, Lord, sa lingkod na ginamit mo, Panginoon, upang maghayag ng mga salita mo, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy, Panginoon, bigyan mo siya ng kalakasan, physical, spiritual, Panginoon, upang patuloy siya, Panginoon, na magpagamit sa iyong ubasan sa huling kapanahonan ito, Lord God. Salamat, Panginoon, sa mga anak mo na nakinig ng mga salita mo sa umagang ito, Lord God. Patuloy, Panginoon, itanim mo sa pinakamatabang parte ng aming mga puso, Panginoon, ang mga salita na aming napakinggan sa umagang ito, na patuloy ito'y lumago, Panginoon, at magamit namin sa pang-araw-araw naming buhay, Lord God. At patuloy, Panginoon, na i-share din namin sa mga taong nangangailangan pa ng mga salita mo, Lord Jesus. Salamat, Ama, ng marami, Panginoon. Patuloy din po itong mga salitang ito, Lord God, ay maitanim, Panginoon, upang, Lord God, ito, Panginoon, ay magamit namin, Panginoon, upang maging malakas kami, Panginoon, sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon, Lord God. Maging, Panginoon, ito ma-awaken, Lord God, ang aming spiritual, Panginoon, na palagi, Panginoon, ikaw paglingkuran, Lord God, sa araw-araw ng aming buhay, Lord God. At patuloy, Panginoon, na mag-init muli, Panginoon, ang aming paglilingkod sa iyo, kagaya ng una ka naming nakilala, Lord God. Patuloy, Panginoon, ang mga anak mo, Panginoon, ibigyan mo, Panginoon, ng lakas, Panginoon, upang, Panginoon, maipaglaban ang aming pananampalataya sa iyo, Lord Jesus. Salamat, Lord Jesus, sa mga bagay na ito, Lord God, na patuloy namin panghahawakan, Panginoon, sa aming paglakad, Panginoon, patungo sa iyong kabanalan, Lord God. Salamat, Lord. Salamat ng marami. Patuloy ka namin pupurihin, sasambahin, dadakilain, at paglilingkuran sa aming mga buhay, Lord God. Sa iyo lamang ang lahat ng papuri, pagsamba, pagdakila, at pagluwalhati, tanging sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.